Alam nyo, may mga kwento sa kasaysayan na talagang tumatatak, di ba? Dahil sa bigat ng aral at tindi ng mga eksena. Ngayon, sisilirin natin ang isa sa pinakamadrama at, controversial na gabi sa aklat ng Genesis, ang huling gabi ng Sodoma. So ano nga ba talaga ang nangyari? Ang kwento niyan ay nagsisimula sa paglubog ng araw at sa pagdating ng dalawang misteryosong bisita sa isang syudad na, malapit ng magunaw. Okay, simulan natin sa unang yugto. Isang simpleng pag-aalok ng tulong sa mga bisita ang magiging simula pala ng isang gabing puno ng panganib at mga desisyong susubok sa katatagan ng isang pamilya. Paggabi, dalawang anghel na nag-anyong tao ang pumasok sa syudad ng Sodoma. Siyempre, hindi alam ng mga taga roon na ang pagdating pala nila ang hudyat ng katapusan. Doon sa may tarangkahan, nandoon yung pangunahing tauhan natin, si Lot. Sa kultura kasi nila noon, sagrado ang pagiging magiliw sa mga panauhin. Kaya si Lot, walang pag-aalinlangan, yumuko agad at inanyayahan sila sa bahay niya. Pero eto yung medyo kakaiba. Ayaw sana ng mga anghel. Gusto nila sa labas lang, sa liwasan. Marahil, alam na nila kung gaano kasama ang bumabalot sa siyudad. Pero mapilit si Lot, kaya sige, pumayag na rin silang tumuloy sa bahay niya. Akala mo okay na ang lahat, no? Pero yung kabaitang ipinakita sa loob ng bahay ni Lot, kabaligtaran pala ng kasamaang nag-aabang sa labas. At dito na magsisimula ang gulo. Biglang-bigla, yung katahimikan ng gabi, binasag ng isang nakakakilabot na hiling. Isipin nyo to, hindi lang ilang tao, kundi lahat ng kalalakihan ng Sodoma. Bata, matanda, lahat sila, nagtipon at pinalibutan yung bahay ni Lot. Yung dating tahimik na gabi, napalitan ng ingay ng isang galit na grupo ng tao. At ito yung isinisigaw nila. Isang kahilingang sobrang brutal at puno ng karahasan. Malinaw ang gusto nilang gawin, bastusin yung mga bisita. So anong ginawa ni Lot? Sa sobrang desperado niya, siya mismo ang lumabas. Sinarado pa niya yung pinto sa likod niya para lang protektahan yung nasa loob. Hinarap niya yung mga tao, umaasang mapipigilan niya sila sa pakiusap. Dito, grabe, naharap si Lot sa isang imposibleng desisyon. Para lang maprotektahan yung mga bisita niya, inalok niya yung isang bagay na hindi mo aakalain. Ang sarili niyang dalawang anak na dalaga. Ganoon nakatindi yung sitwasyon. Pero tinawanan lang ba siya? Hindi. Mas lalo silang nagalit. Binaliwala nila yung pakiusap niya at sa kanya na ibinaling ang galit. Naging personal na yung banta at si Lot na mismo ang nalagay sa panganib. Nung akmang sisirain na nila yung pinto, yung mga bisita sa loob kumilos na. Bigla nilang hinila si Lot papasok at sa isang iglap, boom! Nabulag lahat ng tao sa labas. Isang milagro na nagligtas sa pamilya ni Lot mula sa tiyak na kapahamakan. Okay, ligtas na sila mula sa mga tao. Pero ngayon, haharapin naman nila ang mas malaking katotohanan. Dito na malalaman ni Lot na hindi pala ordinaryong manlalakbay ang mga bisita niya. Sila ay mga mensahero at ang pagtakas nila ay ngayon palang magsisimula. At eto na yung babala nila. Sobrang direkta, walang paligoy-ligoy. Yung kasamaang nasaksihan nila, sapat na para bumaba ang hatol. Ang lugar na to, wawasakin na. Dali-daling pumunta si Lot sa mga magiging manugang niya para bigyan sila ng babala. Pero anong naging reaksyon nila? Pinagtawanan lang siya. Akala nila, biro lang lahat. Ang trahedya ng kawalan ng paniniwala, di ba? Pagsikat ng araw, nag-aatubili pa rin si Lot. Kaya ang mga anghel na mismo ang humila sa kanila palabas ng syudad. At yung utos, sobrang simple, pero sobrang bigat. Tumakas kayo para mabuhay, at anuman ang mangyari, huwag na huwag kayong lilingon. Ang destinasyon, isang maliit na bayan na tinatawag na Zoar. At ngayon, dumating na tayo sa kasukdulan ng kwento, ang huling umaga ng Sodoma. Ito na yung tinatawag na ulan ng asupre. Sa sandaling nakatapak si Lot at ang kanyang pamilya sa ligtas na lugar ng Zoar, sumikat ang araw. Pero yung liwanag na yon, hindi para sa lahat. Para sa Sodoma, yun na yung hudyat na tapos na ang oras nila. At ayun na, mula sa langit, bumuhos, hindi tubig, kundi apoy at nagliliyab na asufre. Isang apoy na tumupok sa lahat, sa Sodoma, sa Gomora, sa buong kapatagan, sa mga gusali at sa bawat nabubuhay na nilalang doon. Walang natira. Pero sa gitna ng lahat ng pagkawasak na yun, may isang personal na trahedya na naging pinakatanyag na simbolo ng buong kwento. Ito ang kwento ng isang paglingon. Isang simpleng utos lang naman, huwag lilingon.
Pero hindi napigilan ng asawa ni Lot, lumingon siya. Ano kaya ang nasa isip niya noon? Panghihingayang? Pag-aalala? Isang huling sulyap na babago sa lahat. At yung parusa, agaran, sa paglingon niya, naging isa siyang haliging asin, isang bantayog sa gitna ng pagkawasak, isang walang hanggang paalala ng presyo ng pagsuway at ng pagkapit sa nakaraan. Kinabukasan, tumingin si Abram, yung tiyuhin ni Lot, mula sa malayo. At ang nakita niya, hindi na yung masaganang kapatagan na dati niyang kilala. Ang nakita niya ay isang malawak na lupain na puno ng makapal na usok. Parang usok mula sa isang higanteng pugon. Tapos na ang lahat. So, ano nga ba ang iniiwan sa atin ng gabing iyon? Ito ba isang kwento lang ng paghatol sa kasalanan? O may awa rin ba tayong makikita dahil iniligtas naman si Lot? O marahil, higit sa lahat, isa itong babala para sa bawat isa sa atin? Iyan ang tanong na iwan ko sa inyo para pag-isipan.